Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. Ang topic po natin for today is absolute authority. Makikita po natin ito sa Genesis 1, chapter 1. In the beginning of God created the heaven and earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon po, i-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko sa ating topic today. Sa first teaching po, yung all people have different authorities. So, tayong mga tao, meron tayong iba't ibang pinaniniwalaan, lalo na kung pinagmulan nating pamilya mahilig sa mga pamahiin or mga sabi-sabi. And natatawag natin ito authority since para siyang galing sa ibang tao na pilit natin pinapakinggan. Pero isa lang ang ating dapat na pinapakinggan sa buhay, at ito ay ang ating Panginoong Kristo lamang, dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin at nagligtas sa mundong narito tayo ngayon. So kung kaya't siya lamang ang authority na dapat nating sinusunod sa ating buhay at pinakikinggan. Sa second teaching po, yung God and His Word are absolute and eternal authorities. So, alam naman natin ang Panginoon sa Kristo, siya ay Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. And kaya ganoon yung tawag sa ating Panginoon sa Kristo, dahil siya na yung pinakang mataas na sa buong mundo or buong universe. Kaya siya yung pinakang internal na dapat talaga internal authority na sinusundan natin, dahil siya na ang pinakang mataas sa lahat na nakilala ko sa mundo. And ang Panginoon sa Kristo ay siyang lamang na dapat natin sinusunod. Sa third teaching po, yung we shape our lives and decision based on God's absolute authority. So, yung authority po na sinasabi dito is matatagpuan po natin siya sa Bible. So, ihubog po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at makikita po natin to sa ating Biblia na manual ng ating buhay. And yung mga decision po natin, i-align po natin sa according to the Bible, since ang ating Panginoon sa Kristo ay ang siyang authority ng ating buhay. Proceed po tayo sa application. First application, start this year with a commitment to study God's Word. So, yung sinasabi po dito na Word of God is yung Bible, and doon po nakasulat yung mga dapat nating gawin at hindi mga dapat. So, bigyan natin ng sarili natin or utusan natin ang ating sarili na mag-commit ng pag-aaral at pagyabungin ang salita ng Panginoong Kristo, mas punan ng pansin salita ng Panginoong Kristo kung wala tayong ginagawa, or kahit ilang minuto lang sa araw na pagdadaanan sa buong taon. Ilaan natin to sa pagbabasa ng Biblia upang sa gayon ay kahit pa paano mayroon tayong nalalaman sa salita tungkol sa Diyos. Yung second application naman po, ito po yung second application na submit all things to God's Supreme Court. So, kung tayo yung mga taong hindi mapagpakumbaba or hindi agad makapaghingi ng sorry, taong mapagmataas, sa Panginoon sa Kristo, hindi kailangan maging ganun tayo, dahil siya ang kataas-taasan
hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kung ano man ang kasalanan natin sa buhay, hindi na natin kailangan pang magmataas sa Diyos na hindi tayong gumawa or nagmamalinis tayo. Kundi isipit natin lahat sa Panginoong Kristo, lahat ng katotohanan na alam naman ng Panginoong Kristo na siyang totoo. Kung kaya't wala tayong malilihim sa ating Panginoong Kristo. And isubmit lang natin yung mga dapat nating isubmit sa ating Panginoong Kristo. Sa third application naman po, shape your life according to the demand of Bible. So, gaya po na sinabi ko kanina, ihubog po natin ang ating sarili sa salita ng Diyos, sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, upang sa gayon ay tayo mas mamuhay ng mapayapa sa mundong ibabaw at hindi na magkaroon ng kasalanan. Dahil once na nabasa natin ang Bible, at inuturo doon yung mga dapat at hindi dapat gawin na nangyayari sa buhay natin na hindi pala gusto ng Diyos, yung mga ganong bagay na pilit pa rin natin ginagawa or hindi natin maiwasan dahil sa kagustuhan ng ating sarili. Sa discussion po tayo, what is the absolute authority in your life and why? Yung absolute po na authority sa aking buhay ay ang ating Panginoong Kristo dahil siya ang Diyos mas mataas na sa kahit na sino at siya ang taong nagligtas sa akin, nagbigay ng buhay at ang mga pangangailangan ko sa buhay, kung kaya sa kanya ako hihingi ng pagpapatawad, pagiging mapagpakumbaba. Sa Panginoong Kristo ko lamang ibibigay lahat ng faith na meron ako sa aking buhay dahil siya ay ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Iyon lamang po at maraming salamat.